Mahigit 16 na milyong pisong smuggled o mga ipinuslit na produkto ang nasabat ng Bureau of Customs sa Maynila. Ang nakakabahala pa, kabilang sa mga kontrabando ang isang drum na may lamang nakalalasong kemikal. Nakatutok si Julio Segovia. Sa X-ray scanning ng Manila International Container Port, nasabat ng Bureau of Customs ang mga electric motorbikes mula China na idineklarang bicycle parts at accessories. Ordinaryong inumin naman ang deklarasyon sa mahigit 1,300 karton ng imported beer at liquor para makaiwas daw sa excise tax na ipinapataw kasunod ng sin tax law. Misdeclare din ang ilang gamit ng truck, farm tractor, generator at mga lumang appliance mula Japan. Pero ang higit na nakababahala, may nasabat na nakalalasong kemikal. Idineklarang food ingredients pero ang laman ng drum, toluene diisocyanate. Ang pagka-expose daw sa naturang toxic chemical, pwedeng ikairita ng mata, makaapekto sa respiratory, gastrointestinal at central nervous system ng isang tao. Sa mga tao may harmful effects. In laboratory testing sa animals, merong proven na harmful effects. So kailangan talaga regulated yan. Pagka i-dispose naman yan, may pagdadaanan din na proper procedure, no, na yung clearance para ilabas sa merkado ay masusunod. Ang kabuang halaga ng smuggled goods nasa mahigit 16 na milyong piso. Kaya inihahanda na ng customs ang mga kaukulang kaso laban sa mga consignee. Pero sakaling di na mahagilap ang mga taong responsable rito. I-block ang accreditation nila. Di ba? I-block accreditation nila, pati yung sa rehistro nila, lahat yan, nakablock na lahat. Bahagi rin ng reform program ng Bureau of Customs ang balasahan sa pwesto. Ang kaso nakakaranas daw ng pagkaantala sa shipment ang mga stakeholders, gaya ng brokers, truckers at consignees dahil sa reassignment. Sa NAIA Cargo Terminal, nalilito raw kung sino ba ang district collector. Physically, Collector So is there, but Collector Narza Rebustes is the one signing already. Of course, the facilitation of the papers, no, the processing is quite delayed. So, syempre, parang, kasi in our work, 10 minutes, 15 minutes delay, that's something kasi parang it's domino effect. Ani Biazon, nagliligpit na lang daw ng gamit si Collector Carlos So sa kanyang opisina. Si Narza Rebustes na ang humalili sa kanya. Hanggang bukas ang ibinigay na palugit ni Biazon sa mga kolektor na tumatanggi pa ring ma-reassign. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.